Oh. Lamig. Yes, yes, yes! Go, go, go! Daming lupa.
Sige. Tingnan mo kung may tinga ako. Okay. Tapos na tayo kumain. Pabalik na tayo sa labasan. So, ayan, sa unahan natin, yan yung St. Mary Magdalene Church. So, yan naman yung pupuntahan natin ngayon. Nabusog na kami. Sarap. Sarap naman yung taxi. Okay, so balik ulit tayo dito. Pabalik ulit tayo, yan. Pagkalabas nyo doon, kakanan ka agad na kanto. Then, kanto ulit yan susunod, kakaliwa. Hanggang doon sa may St. Mary Magdalene na yan. So, hindi kayo maliligaw mga kapatid Simple lang. Yan. Kaliwa ulit tayo dito. Main road nila. Yan. Ayun o. Tanaw dito yung pinasukan natin kanina yung arko ng Barangay Wakas. Yan. So, ayun na yung St. Mary Magdalene o. Wala tayo tatawid Okay, dito na tayo sa gilid kasi hindi na tayo tatawid. Ayan. So, papasok tayo. Mukhang bukas yung simbahan ngayon. So, tingnan natin. So, hindi tayo makalapit ng todo doon kasi nga ongoing yung mass. Kaya dito lang tayo sa gilid. Kasi syempre, dapat maging solemn pa rin na hindi tayo maka-istorbo doon sa iba. Tara na. Nakalagay dun sa landmark is 23 kilometer. Ibig sabihin from kilometer 0, 23 kilometer ang layo nito. So tingnan natin. Hanapin natin dito. Okay, ito si Candido Tria Tirona. Si Candido Tria Tirona. Siya yung pumalit na mayor kay Aguinaldo nung panahon na yon. Pinalitan niya. Tapos siya yung nanguna doon sa pag-aakla sa Kastila, doon sa Agaw Armas. So, ito yung kanyang revolto. Tingnan din natin kung ano. Tama ba? Ayun, basahin natin kung ano meron doon Dito sa Kawit, Cavite, isinilang noong ika-29 na Agosto 1861 si General Candido Tria Tirona, makabayan, manghihimagsik, bayani, anak ni Stanislao Tirona at Juana Mata. Tumulong sa pagpapalaganap ng katipunan sa Cavite, kasama ni General Emilio Aguinaldo sa unang pagsalakay sa mga Kastila sa Kawit. Kalihim digma sa sangguniang bayang Magdalo ng katipunan ng Cavite. Namatay sa isang tunay na bayani sa napabantog na labanan sa Binakayan, Kawit noong ika-10 ng Nobyembre 1896. Speaking of Battle of Binakayan, pupuntahan natin yung mamaya, sisilipin din natin yung revolta doon, then meron din akong i-vlog doon, kaya huwag kayong bibitaw kasi tapusin natin tong vlog na to about Kawit. Ayan, si General
Candido Tria Tirona. Ito yung mga pogi kong kasama ngayong araw na to. Good morning, mga pogi. Yeah. Kuha tayo ng magandang pwesto. Okay. Ikot tayo Ikot natin. Okay. So ito. Papakita ko sa inyo yung main entrance ng St. Mary Magdalene. Dito yan. Yan. Okay, sarado siya dahil nga limited pa rin talaga yung pwedeng pumasok. Ayun. Yan. Nakikita niyo yon? Yung si St. Mary Magdalene, yung estatwa niya doon sa may itaas nung simbahan. Yun si St. Mary Magdalene. Yan, noong unang panahon, iniilawan yan siya kasi nga yan yung nagsisilbing lighthouse o parola sa mga mangingisda kasi noong unang panahon baybayin pa tong nandito sa bandang likod natin. Kaya yan ay binubuksan yan sa gabi. Kaya malaking bagay yan noong unang panahon dahil yan naggagabay sa mga mangingisda. Yan ang rason kung bakit dito siya nakaharap, hindi doon sa main road na dinaanan natin kanina. So ulitin ko, yung St. Mary Magdalene, ito po ang pinakamatandang simbahan na itinatag dito sa buong Cavite. Ito ay tinayo noong 1620. Then noong 1639, pinatibay yung simbahan, pinalagyan ng seashells, makakapal na putik, then hinaluan ng semento para tumibay lalo. Nasira din ito nung panahon ng Kastila dahil ginamitan ng mga kanyon ng mga Kastila, pero ibinalik ulit para ma-restore yung ganda ng simbahan. Kaya ito isa din to sa mga pride ng mga taga-Kawit kasi nga isa ito sa pinakalumang simbahan sa buong Cavite na yan. So noong unang panahon, sinasabi na kapag ikaw ay ma-impluwensyang pamilya at may sinasabi at malakas sa simbahan, may privilege na binibigay sa isang pamilya na diyan ka mailibing sa loob mismo ng simbahan. So isa dyan yung pamilya ng mga Aguinaldo. Si Don Carlos Emilio Aguinaldo, yung father ni Emilio Aguinaldo, ang kanyang labi ay nandyan sa loob. So hindi naman tayo makapasok. So pinaniniwalaan na nandyan. Hindi ko rin alam kung totoo yung sabi na meron daw dyan lagusan papunta doon sa may bahay ni Emilio Aguinaldo, yung pupuntahan natin, yung next destination natin sa shrine. Hindi ko naman ma-confirm yun, pero yun sabi-sabi lang din. Okay, so sunod nating stop, doon tayo sa may sa shrine ni Emilio Aguinaldo tsaka sa liwasan. Okay, tara na. Totoo ba yun na meron daw dyan lagusan? Sabi nila. Yun, naririnig ko rin kasi yun sa mga kwento Ako rin, narinig ko rin. na meron yung kapag Maaaring totoo yan kasi atake daw si Aguinaldo, dan daw siya lulusot. yun nga din bali, yun din yung twin ko. Kaya maaaring totoo yan. Kaso nga lang, hindi natin napatunayan dahil siguro natapos. Siyempre, tinabunan na rin siguro at saka hindi na rin nila dinisclose. Totoo yan? Oo. Sige po, thank you. Dito lang yun, saglit lang yun. Ayan na mga kaibigan, no? Ayan na mga kapatid, mga kapadyak. Mula doon sa St. Mary Magdalene, ilang padyak lang. Nakakaranggot na padyakan. Ito na yung shrine, Aguinaldo Shrine. So, pasok tayo. Tingnan natin kung anong makikita natin dito. Good morning po, shoutout sa mga wasalak dito sa Makati. Good morning sa inyo, malalakas ang over nyo ngayon. Yun, hindi kayo nakarating. Hindi kayo nakarating, iwan kayo. Kaya kami. Oo nga. O kuya, ikaw, it's your time. Shoutout kay Deng Garce, naiwan, lalasing. Okay. Kuya. Oh, dali. Shoutout na dyan sa Pista Boys, Santa Ana. Morning. Morning. Ingat kayo, Besto Boy. Okay. Hi.
Shout out po. Thank you. Tay, kayo pa, Tay. Shout Besta Boys. Yeah, oh, yan. Thank you, thank you. Ingat po kayo, ha. Ingat po kayo, okay. Okay. So, sarado talaga siya ngayon. Alam ko. So, tingnan natin to. So, basahin natin para sa inyo. Yan. Puok ng pagpapahayag ng kasarilan ng Pilipinas. Noong Hunyo 12, 1898, buhat sa gitnang bintana ng original na tahanan ng mga Aguinaldo, ipinahayag ni Emilio Aguinaldo E. Pani, Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas, at puno ng himagsikan laban sa Espanya at sa Amerika, ang kasarilan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbasa ng Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino na sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Sa pagkakataong ito, ang watawang ng Pilipinas na tinahin ni Doña Marcela Marino de Agoncillo. Kung maalala nyo dun sa vlog na in-upload ko dati, yung pinuntahan natin yung dambana ng Watawat, yung ang nagtumahi talaga nun is si Doña Marcela, yung pinakita ko sa inyo before. Yung tumakbo tayo doon sa may labas natin ay sa Alapan. Ito ay ginawa sa Hong Kong. Ang opisyal na ibinagayway habang buong pagmamalaking tinutugtog ng banda ng San Francisco de Malabon ang Marcha Nacional Pilipinas. Ngayon, pambansang out ng Pilipinas na kinatahan ni Julian Felipe. Ang tandang pangkasaysayan ito ay iniaalay sa sambayang Pilipino sa pagdiriwang ng 100 taon ng pagpapahayag ng kasalinan ng Pilipinas. Inilisan ng tabing na kagalang-galang ni Pangulong Fidel Valdez Ramos noong June 12, 1899. Mga bikers, okay. Jopez Clan. Jopez. Sa mga taga Tayabas, Quezon. Aba, layo. Pa kami, Tayabas, Quezon. Okay. Mga taga Tayabas, Quezon, nandito kami sa bahay ni Aguinaldo. Good. Ito yung ito yung bahay ng mga Aguinaldo. So sabi ng mga kapadyak natin kanina, sarado daw siya. So yeah, wala tayong choice kung hindi dito, hanggang dito lang muna tayo. Shoutout po sa RGP family. Shoutout po sa RGP Bodol Squad. Yan po. Okay, Thank you po. ingat. Okay. Etong highway na to, yung paikot na yon, so yun ay sakop pa rin to ng Tirona Highway. Yan, yung mga bikers. So ito, marami din mga riders. So ayan, hanggang doon paikot na yon, yan, Tirona Highway pa rin yung sakop niyan. So pasok tayo sa loob, tingnan natin. Morning. Hi, shout out ate. Shout out, hello! Yes. Hello po. Hi. Hindi, okay lang. Hindi mo na. Shout out. Hello. Ano ba yan? Shoutout sa mga taga Malabon. Shoutout sa mga taga Sampaloc, Manila. Shoutout sa mga taga-Takmudi. Shoutout sa nanay at tatay ko. Saka sa girlfriend ko. Love you. Yay! Yun ang the best. Oh, yan. Ingat kayo lagi sa mga rides niya, ha? Okay. Itong bahay na ito, dito pinanganak si General Emilio Aguinaldo. At saka yung Philippine Independence dyan din pinanganak. Kaya yung bahay na to ay sobrang makasaysayan at hindi yan pwedeng mawala sa history natin. Si Emilio Aguinaldo ay pampito sa magkakapatid na 8. Siya ang pinakabunso sa mga lalaki. Then ang kaugalian noong unang panahon, kapag ikaw yung bunso sa mga lalaki, sa iyo pinapamana yung bahay ng pamilya. So sa kanya ipinangalan tong bahay na to. Ito ay itinayo noong 1845. Diyan sila lumaki magkakapatid. Sa bahay na to, dito sila lumaki. So hindi naman natin siya mapasok kasi nga sarado pa siya. Okay, kaya hanggang dito lang muna tayo sa loob. Pero siguro balikan natin sometime, okay? Shoutout sa mga taga-Sagisag. Tansa. Yeah, Tansa ko yan, boy. Nasa nabutas ka na eh. Ah? Shout out na, tara. Lagi na lang. Shoutout nga pala kay Jan, di ka sumama. Okay, ingat kayo lagi sa mga riders niyo, ha? Tayo, sumama. Sumama ka na. Ano ba yung loss? Ano ka na ng page Para niyan, sir? makakapag-subscribe ka rin. So ito yung nasa harapan natin.
ito yung Aguinaldo Shrine Freedom Park. Nasa harap lang to mismo ng Aguinaldo Shrine. O, ayan o. Ayan yung Aguinaldo Shrine. Yung bahay ng mga Aguinaldo yan. Okay? Ayan o, ang dami natin mga bikers o. Mamaya, punta natin sila para mag-shoutout. Okay? So, nasa tapat lang to ng bahay ng mga Aguinaldo. Kakatapos lang mag-zumba dito. Yan. Ayan o, napakarami dito mga ano. Napakahaba naman para basahin pa natin yan. Yan. So, may idea na kayo kung ano meron dito. Hi! Oh, shout out! Kuya. Hello po! Binabati ka nanay ko! Okay. Good morning mga kapatid. Babati sila kuya. Good morning kuya. Shoutout po sa pamilya ko sa Mandaluyong. Babati ko nga pala yung girlfriend ko, ayun o, galit sa akin. Tsaka yung magulang ko. Shoutout po! Shoutout kay ate. Okay. Thank you, ate. Thank you. Okay, so tingnan natin ha. Ayan, ayan si Emilio Aguinaldo. Yan, nakasakay siya sa kanyang kabayo. Malamang, yan ang paborito ng kabayo. Ay, kamusta sa mga taga Magallanes, Cavite? Thank you. Ingat, right safe. Thank you. Kaya mga kapadyak, mga kapatid, may babati sa atin. Hello po. From Valenzuela City po. From Valenzuela City. Shoutout po sa atin mga kapadyan. Sa mga kapadyak natin. Valenzuela po. Kaya, bati na. Hello. Bati ko, bati. Good morning. Hey, good morning. Shoutout nga pala sa tatay ko nakakulong. Kuya, morning. Morning po. Kuya. Morning. Gaspag. Saan pa ba galing, kuya? Quezon City. Okay. Okay lang yan, ayos lang yan. Bati, kuya. Morning, ma'am. Bati. Morning po. Kabulang nyo. Yung mga naiwan niyo sa Presto, yung mga hindi nakasama, ha? Susunod, sama na kayo. Yes. Shoutout kay Balong. Palakas ka muna. Ken, sama ka na susunod. Oo, yun. Kung sino ka man, balong daw, may diwang ka. Sayang. Balong, pakikita ko sa'yo yung ganda ng pinuntahan nila. Ito, oh. Yan. Yan ang pinuntahan nila. Na-miss mo yan. So, Balong, kung nasaan ka man, shoutout sa'yo. Yan. Huwag ka na magpapaiwan para hindi ka nahuli ng tropan to. Okay? Ingat kuya mga sa mga rides na. Ingat kayo lagi. Okay, bye. God bless. God bless. Okay, bye-bye. Shoutout po sa pamilya ko. Taga saan kayo kuya? Magallanes, Cavite po. Okay. Ingat lagi ha. Sige po. Good morning. May babati sa atin. Ito. Binabati ko mga taga Las Piñas. O, Paranaque, tsaka Makati, what's up? Represent. Okay, good. Okay, ingat kayo lagi ha. Okay, Ingat, ingat. po. Stay safe. Bati tayo. Good morning. Taga-Lima kami, Bacor. Binabati ko buong Mason sa buong Pilipinas. Oh, yan. Good, kuya. Binabati ko rin kayo. Binabati yung girlfriend ko. Ingat. Ingat lagi. Okay, thank you. Okay. Magallanes, Cavite. Okay, good morning. Andito pa rin tayo sa Aguinaldo Shrine. So, nandito yung Magallanes Cavite Riders. Okay, good morning. Shoutout kami sa Magallanes, Cavite Bikers. Good morning sa lahat. Shoutout. Good morning. Hello po. Okay, good morning. Ingat kayo sa mga rides niya. Salamat po. Okay. Okay, once again, pa-shoutout naman. Hindi ko i-edit yan. Papasa ko yan. Ay, good morning, kuya. Shoutout po sa nanay ko, tsaka sa papa ko, tsaka sa lahat ng sumusuporta kay ate. Subscribe kayo. Thank you. Shoutout sa mama, tsaka sa papa ko, tsaka sa pinsan ko. Salamat po. Shoutout sa mama ko sa Singapore. Okay. Ingat ka lagi, ma. Oh, ingat daw, ma. Ingat, ma. Okay, ah. Shoutout po sa tropang Pangasinan po. Good, nice. Kuya, morning. Shoutout sa Baco Bikers Club. Bye. Ay, anak ko sa Amerika. Kumusta kayo dyan?
Ingat kayo lagi tayo ha. Si tatay ha, 65 years old pero tinan mo naman, matigas. Iba talaga pagka-biker no tayo no. Runner ako, runner eh. Runner din po kayo? Paras po pala tayo, kaya pala. Yan. Iba talaga kapag tumatakbo din. Okay, ingat kayo ha. Boys, ingat kayo lagi ha. Ingat kayo lagi. Saan ba kayo nanggaling pa? Imos lang po. Imos. Basta bago kayo kumabig, tingin muna ha. Sino kasama yung adult? Kayo lang? Lalo na ikaw mga bagito. Bago kayo kumabig, tingin muna. Importante sa lahat yun, yung safety nyo ha. Helmet, mag-helmet kayo lagi ha. Oo. Puro pira po eh. Oo, hindi pwedeng, kayo mga bata, wag masyadong puro gigil. Ha? Huwag kayo magigigil sa kalsada. 24 years na ako nagbabay, kaya alam ko yung mga sinasabi ko. Tapos, 42 years, lang. 42 years old na ako. Tapos, laging bigayan. Yes, oo. Ha? Tara. Bye! Ingat, ingat, ingat. Thank you. Thank you. Bye, kuya. Okay. Ingat po ha. Ingat sa mga rides ha. Ingat, ingat. Okay, so nakaalis na rin tayo doon. Medyo natagalan tayo doon kasi maraming bumati sa atin doon. Natutuwa naman ako dahil marami akong mga bagong mga nakilala. Okay, so diretso lang tayo. Diretso lang tayo, tutumpukin lang natin tong Tirona Highway. So itong area to yan, Tirona Highway pa rin to. So tumbok natin. Yan. Doon din yan, yung nasa kaliwa natin, doon din ang labas niyan. Morning! Nako, masamang senyalis ah. Parang nagbabadya ang ulan. Huwag naman sana. So ito pala yung daan. Papunta na yung Lusot dito, yung sa may, kung galing ka ng Cavite, so punta ka ng Cavite City. So dito rin pala ang daan na, no? So dito, sa area na to, marami kang mabibili dito mga tahong, talaba. Dito yan, hanggang doon sa kabilang side, sa may Bakaw din doon, yan, no? Binurong, talaba, ganyan, bagoong. Kaliwa tayo ha. Kaliwa tayo. Dito kami pupunta sa way ng Island Cove. Yung nasa taas natin, yan yung Cavitex yan. Yan. Nasa ilalim na tayo, syempre. Then ayan na yung mga extensions ng mga buildings na yan sa Island Cove. So malapit na tayo doon sa next destination natin. So yun yung magiging last destination natin para dito sa Kawit tour natin. Yung Battle of Binakayan.
Kung familiar kayo sa Island Cove, ayan, ngayon hindi na kayo maliligaw kung saan to kasi ito lang yung magiging palatandaan nyo. Yung bagong tayo na mga buildings dito sa harapan niya, yan. Ito yung yun, ito yung Battle of Dinakayan. Yung Battle of Dinakayan, ito ay nangyari noong November 1896. Pinangunahan ito ni General Emilio Aguinaldo. Pero dahil yan sa tulong ng kanyang pinsan na si Baldomero. Na balitaan ni Baldomero na lulusob yung mga Spaniard nung panahon na yon. Kaya kunento niya kay Emilio Aguinaldo yung paglusob, kaya nakapaganda yung tropa mga Katipunero. Kaya kahit na sinasabi na ang mga Kastila noon ay 20,000, pero ang mga Katipunero noon ay mga 10,000 lang. Pero dahil nakakapaghanda ang mga Katipunero na pagtagumpayan nila yung laban na yon at umatras ang mga Kastila, kaya nanalo sila. Okay, so ayan na, huwag nyo kakalimutan yung Battle of Dinakayan. Kaya nanalo tayo dyan sa tulong ni Emilio Aguinaldo at saka yung pinsan niyang si General Baldomero. Hello ulit mga kapatid, mga kabadya. Good morning ulit. So, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, pa-share sa mga friends natin. Mag-subscribe kayo sa channel natin para sama-sama tayo. Sa mga susunod namin na vlog, magkakasama pa rin tayo. Pag nag-hit kayo ng bell button, huwag nyo kalimutan yung all doon. Pakiselect po yung all. Maraming salamat mga kapadyak, mga kapatid. Okay? Yes! Go, go, go! Yeah, mamahiyain talaga.